of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, alas 4:07. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Good morning ho, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumasa inyo na ho ang programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa ulo ho ng ating mga balita. Magandang Umaga Pilipinas Headline. Mas may pangil na batas laban sa dynasty, hirit ng mga negosyante at civil society groups. Reward sa ulo ng negosyanteng si Atong Ang itinaas na sa 20 milyong piso. Dating Senador Bong Revilla humarap sa preliminary investigation ng Department of Justice sa kasong plunder. Department of Migrant Workers kumikilos na sa kaso ng isang OFW na sinakta ng dayuhan sa isang mall sa Singapore. Mga nakiramay naman dumagsa sa burol ni dating House Speaker Jose de Venecia, JDV. Resolusyon naman ng pakikiramay, pinagtibay ng Kamara. At 20 pesos na bigas rollout pinalawak ng DA sa buong Metro Manila. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong araw na ng Biyernes, February 13, 2026. Sa ngalan ho ng buong pwersa ng DZRH News, live na tayong napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila, number 1 AM station ho dito sa Metro at Mega Manila. At sa bayan din sa buong Pilipinas sa pamamagitan naman ng 18 relay stations, DZRH 990 kHz Lawag, DZRH Cebu at DZRH Zamboanga. At syempre napapanood din tayo via DZRH TV, Signal Channel 18, Destiny Cable at Sky Cable Channel 129 at sa inyong DZRH Online sa ating Facebook page na DZRH News at DZRH News Television sa YouTube channel. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan ho tayo hanggang alas 6 ng umaga dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Gising na ho, bango na, kape-kape na. Magandang Umaga, Pilipinas!
Una ho sa ating mga balita, pinalaya na mula sa kustodiya ng pulisya ang driver na nakasagasa sa isang lalaki na nahulog mula sa LRT-1. Ito yung matapos magsumite ang ama ng biktima ng isang notarized na sulat kung saan nakasaad na hindi na sila magsasampa ng reklamo laban sa driver. Matatanda ang isang estudyante ang tumalon sa mataas na bahagi ng Fernando Poe Jr. Avenue Station sa kanto ng Muñoz noong Miyerkules, kung saan dumadaan ang mga sasakyan, kaya't nang tumalon ang biktima ay nakaladkad siya ng kotse. Alas 4:13 ho ang ating oras, mariin namang itinanggi ng Philippine National Police ang akusasyong tinorture umano ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa pulis na nakita sa septic tank sa Malolos, Bulacan. Kasunod dito ng akusasyon ng isang periodista na isa rin sa mga pinaghahanap dahil sa umunoy pagiging kasabwat sa pagtatago ng krimen na kinilalang si Orlan Mauricio. Ayon kay Mauricio, sinakta ng mga pulis ang kanyang anak na si Oliver na siyang may-ari ng bahay malapit sa lugar kung saan nakita ang mga labi ng biktimang si Police Staff Sergeant Renato Casaway. Hamon naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kasuhan na lamang sila kung may ebidensyang magpapatunay sa umano'y nangyaring pangtotorture. We categorically deny. We follow due process, yan ang kailangan. If may silang ebidensya, and then they should file a case. But as of now, walang ganun. Ang tinig ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Samantala sa iba pang balita, ipakakansela naman ni Senator Raffy Tulfo ang permit ng Allison Shipping Lines oras na mapatunayang may naging kapabayaan nito sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa basilan na ikinamatay ng 52 katao. Ayon kay Senator Raffy, maraming nilabag na batas ang naturang barko kaya dapat lamang na maparusahan ng may-ari nito. Higit pa ng senador, inirekomenda na niya sa Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina na pag-aralan ng may-ari pag-aralan ang paghahain ng kasong murder dahil batid naman umano ng may-ari na luma na ang barko ngunit tuloy pa rin sa pagbiyahe. Una nang sinabi ng Department of Transportation na nagkaroon ng overloading sa pasahero at cargo ng MV Tricia Kirsten 3 na posibleng pag-osanhi ng paglubog nito. It calls for a in-depth and thorough investigation kung bakit nangyayari palagi itong mga aksidente na kinasangkutan ng Allison at kung nakita natin na talagang very blatant ang kapabayaan, we would as well recommend na ma-cancel o ma-revoke totally ang permit or prangkisa nitong Allison para wala nang ma-perwisyo ang mga pasahero. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15, nakatanggap ng mga bagong equipment ang Philippine National Police mula sa isang malaking kumpanya ng sigarilyo sa bansa. Kabilang sa mga donasyong equipment ang isang 5-meter patrol vessel na inaasahang magagamit naman sa coastal areas at 30 units ng scooter type motorcycle. Ginawa ang turnover sa Campo Crame ilang araw matapos ang sunod-sunod na pagkakasamsam sa mga puslit at iligal na sigarilyo. Kaugnay nito, tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na magpapatuloy ang kanilang anti-illegal cigarette operations, meron man o wala ang naturang donasyon. We've been hard hitting in the fight against illicit cigarettes, whether smuggling or the production of these cigarettes. With or without your donation, it is our commitment to pursue these illicit activities. Magandang umaga, Pilipinas! Pinapalakas na ng Department of Agriculture ang pagpapalawak sa benteng bigas. Meron na program sa buong National Capital Region o Metro Manila upang palalimin ang pagsusulong ng Marcos administration ng murang bigas lalo na sa mga mahihinang sektor. Pangunahing food program ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aalok ng dekalidad na bigas sa presyong 20 pesos kada kilo sa layuning hindi gaanong mahirapan ng mga pamilyang Pilipino mula sa tuloy-tuloy na inflation.
o pagtaas ng inflation. Magiging prioridad ng expanded rice rollout ng senior citizens, solo parents, may mga kapansanan, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, mga arawang manggagawa, miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Associations, mga magsasaka, mangingisda at iba pang kwalipikadong grupo. Ang timing ay itinakda sa Marso na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng anihan sa maraming lalawigan na pinagmulan ng palay, kaya't asahan ng mas mataas na produktong papasok sa mga pamilihan. Layunin ng DASA pagpapalawak ng 20 pesos rice program na maabot ang hanggang 15 milyong pamilya mula sa lower middle income hanggang sa pinaka mahihirap. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:18 abot sa 39.3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo at dried tobacco products ang nasabat ng Bureau of Customs sa North Harbor, Maynila. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, lula ng 6 na container van mula sa Zamboanga at Bacolod ang naturang mga kontrabando. Natuklasan ng mga ito ng isailalim sa inspeksyon matapos silang makatanggap ng intelligence report. Sa isinagawang pagsusuri, tumambad sa otoridad ang iba't ibang brand ng sigarilyo tulad ng Platinum, Lasa, King, Philip, H&P Red Premium, Canon Menthol at Modern Brand. May kilala ka ba ritong brand? Parang RT? Wala, no? Sounds foreign. Nadiskubre rin ang daan-daang sako ng tabako na idineklara bilang dried fish at general merchandise. Wala rin nakitang BIR tax stamps at graphic health warnings sa mga ito, kaya naglabas na ng warrant of seizure and detention ang Bureau of Customs. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ito na mahigpit ang kanilang inspeksyon laban sa smuggling, alinsunod sa direktiba ni PBBM. Magandang umaga, Pilipinas! Nasabat naman ng mga otoridad ang higit 36 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa cargo area ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Philippine National Police, nadiskubre ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang 3 inbound parcels ng mga papasok na parcel na naglalaman ng higit 5 kilo ng hinihinalang shabu. Habang nagsasagawa ng cargo screening, ang mga parcel ay nakatakdasa ng ipadala sa 3 individual na ngayon iniimbestigahan na para matukoy kung may iba pang sangkot sa naturang illegal shipment. Agad namang itinurn over sa PIDEA mga kontrabando para sa kaukulang disposisyon. Samantala, tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mas hihigpitan pa ng hanay ang kanilang pagbabantay at pananaguti ng mga nasa likod ng pagpapuslit ng mga iligal na droga sa bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Magkakasa naman ang lingguhang auction ng Bureau of Customs o BOC sa mga nakumpiska nitong imported na sasakyan upang makalikom ng karagdagang pondo para sa kaban ng bayan. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lamang ang mga sasakyang dating pagmamay-ari ng pamilyang Diskaya ang isa sa ilalim sa bidding, kundi lahat. Yan ang maganda. Lahat ng mga sasakyan na nakumpiska ng ahensya. Alinsunod dito sa Customs Administrative Order kung saan lahat ng gamit sa ilalim ng kustodiya ng Customs ay dapat ibenta sa pamamagitan ng public auction batay sa kanilang wholesale value. Sakali namang walang bumili, kailangan magsagawa ng pangalawang auction matapos ang unang bidding gamit ang parehong floor price. Sakali namang mabigo pa rin, wala na talaga. Sa ikalawang pagkakataon ay iaalok na ito sa pamamagitan ng negotiated sale o direktang pakikipagnegosasyon sa mamimili. Parang yung nangyari sa unahong mga luxury vehicles ng mga Diskaya ay laging failed bidding. Kaya ang ginawa ho ng BOC ay inadjust, mas pinababa, mas ginawang affordable, ika nga doon sa angkop pa rin sa market value naman ng sasakyan. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes, alas 4:22 ng umaga. DZRH number 1 Na naman. sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. RH! Araw-araw may chance ka manalo. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal na matitinding mantsa based on test at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang Umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Good morning. Gising na, bango na, Pilipinas. Ngayon hong araw ng Friday. Thank God it's Friday, February 13, 2026. Kamusta naman ang mga hahabol-habol? Uso pa ba yun ngayon, yung mga hahabol-habol? Parang dati lang siguro, no? Kung meron man ho ngayon, ini-stock na lang online sa Facebook. Alas 4:27 ho ang ating oras. Kamusta ang inyong paghahanda? Alam nyo, ito hong panahon na to, maniwala kayo sa hindi, mas maraming tao sa mall tuwing araw ng mga puso kumpara ho sa mismong araw ng Pasko at bagong taon. Ano ho? Kaya yung iba, tuwan-tuwa talaga kapag sasapit yung ganito. Dahil hindi lang naman kasi pang magjowa, hindi lang pang mag-asawa. Hindi pwede rin naman yung i-date ang inyong magulang, ang inyong nanay o tatay o mga kapatid, di ba? Buong pamilya, pwede naman. Kamusta ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras ho na ito at sana ay nakakaraos tayo sa araw-araw. Live ho pa rin tayo napapakinggan na via 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayun din ho sa higit 100 istasyon ng radyo natin FM station sa buong Pilipinas. Simulcast ho ang Magandang Umaga Pilipinas tuwing umaga. Saan man ho kayo naroroon, ay paabot ho kayo na mensahe sa atin. Padala nyo ho yan sa ating text line 0919-282-6485. Muli po ang ating text line 0919-282-6485. Maaari naman din kayo mag-iwan ng mensahe sa atin hong comment section via DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Kung saan nga ay maaga nang nakatutok sa atin ang ating mga listeners at solid viewers. Mga suki, kamusta ho?
Maagang bumabate. Nakita ko na yung mga mensahe kanina eh. Ito ho kay Fidel Varona ng Cavite City. Good morning. Romel Hover, magandang umaga ho. Miss Beth Gray, good morning. Lani Rehuso ng Kidapawan City na bumabati ng happy 28th years anniversary. Ngayon ba ang founding anniversary o cityhood dito ng Kidapawan City? Magandang umaga ho sa inyo dyan. Ngayon din kay Dante Bonyol, magandang morning. Nathaniel Pasyon ng Isabela, magandang umaga ho sa inyo. At syempre nakatutok din sa atin ng aga-aga ang pinakamasipag na Education Program Supervisor EPS ng DepEd General Trias, Sir Arnold Estereja. Magandang morning, Sir Arnold. Malapit na ang paghahanda ninyo ng Regional Schools Press Conference sa Calabarzon. Ngayong season yan eh, mga press-con season. Alam nyo ho, ako ay bunga rin ng mga press-con. Kaya pagka ganitong mga panahon, naiimbita-imbita tayo sa iba't ibang mga lugar. Kaya good luck ho sa mga estudyante na lumalaban ng Regional Schools Press Conference. Magandang foundation yun, lalo sa mga bata ho ngayon. Akala ho kasi ng iba, wala na mga ganong aktibidad sa high school, lalo hanggang elementary, mula elementary hanggang high school. Malaking naitutulong ho ng mga ganitong extracurricular activities, lalo sa mga estudyante na ma-develop yung critical thinking skills. Kaya kahit paano, gamot na ho doon sa problema regarding ho sa kawalan ng reading comprehension. Mababang reading comprehension among students. Grace Taboy, magandang umaga. Taga General Trias din ito sa Cavite. Gayon din kay Morte Lireneo ng Taal, Batangas. Kamusta ho? Good morning, good morning. Nakatutok naman sa ating Facebook page sina Joseph Hardiniano, Carlos Miranda Jr., Nelson Malinao, Escobido, Mary Jane, good morning. Nardet Somera, good morning ho. At kay Alex Santos, pinapabati naman, ito pala si Joseph Hardiniano ng happy birthday si Josel May Pangilinan ng Pandalya Muñoz, Nueva Ecija. At binabati rin ng kanyang asawa na si Dulce Pangilinan ng Happy Hearts Day. 4:32 ang ating oras, alas 4:32 o 33 na ng madaling araw. At maraming natuwa. Sabi, tutulong na rin daw sila sa paghahanap dito ho sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Matapos nga i-anunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla kahapon na itinaas sa 20 milyong piso. Kita mo nga naman, 20 million pesos. Kaya lang, hindi naman ganun kadali yung hanapin ng mga ganitong high profile individual. Naalala ko tuloy yung sabi ng isang whistleblower, paano nga naman talaga mahanap ito? Ang katulong nito, mismo mga pulis, mga otoridad. Hindi ako nagsabi nun yung whistleblower. Kaya nga nagngangalit si Secretary Remulla at si PNP Chief at nangako na talagang tutugisin ito kahit saan man magpunta. At ang latest nga ho dito ay bigo pa rin sa isinilbing warrant o search warrant of arrest dito ho sa Cavite. Hindi rin natagpuan ang negosyanteng si Atong Ang. Saan niya kaya nagtatago? Patuloy ding hahabol-habulin ng mga otoridad. Padala ho kayo ng mensahe, gamitin natin tong oras na ito.
Habang bukas naman ay araw ng mga puso, baka meron ho kayong gustong ipabate, ipa-shoutout ang inyong mga mahal sa buhay. Bigyan daan natin sa programang ito. Good morning! Of course, sa ating suki na nakatutok na ngayon kay Miss Evan Lang ng Las Vegas. Happy Hearts Day ho sa inyo. And then kay Josel Meramirez ng Calamba, Laguna, Gilbert Valera ng Cagayan Valley. Good morning! At kay Reynald Cabaluna ng Calamansig, Sultan Kudarat. Oras natin, alas 4:35 na ho ng umaga. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita ho tayo ngayong araw ng Biyernes, 4:35 ng umaga. Gising na ho, kape na, kape na. Masarap ng kape ngayon ng MX3 Coffee. Try mo na ba, parang Ray? Masarap. Abot ho sa 10 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo pa rin. Nakumpiska ho ng Davao City Police Office sa buong buwan pa lamang ng Enero. Alamin natin ang detalye mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng pinuslit na sigarilyo ang nakumpiska ng Davao City Police Office o DCPO sa loob lamang ng buwan ng Enero ngayong 2026 bilang bahagi ng pinagting na kampanya kontra smuggling sa Davao City sa ilalim ng pamumuno ni Acting City Director Police Colonel Manan Caracas Muarip. Nagapagsagawa ang DCPO ng 23 operasyon na nagresulta sa pagkakumpiska ng mga iligal na sigarilyong nagkakalaga ng tinatayang 10.3 milyon. Ayon sa kapulisan, isinagawa ang mga operasyon katuwang ang iba't ibang police station, support units at ang komunidad alinsunod sa direktiba ni Chief PNP na sugpuin ang iligal na kalakalan na nakapekto sa kalusugan ng publiko at kita ng pamahalaan. Binigyan diin ng DCPO na ang smuggled cigarettes ay hindi dumadaan sa tamang regulasyon at buhis na posibleng magdudulot ng panganib sa mamamayan at malaking pagkalugi sa gobyerno. Tiniyak ng pamunuan ng kapulisan na lalo pang paigtingin ang intelligence operations at koordinasyon sa mga ahensya upang tuluyang mahinto ang smuggling sa Davao City. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas Report! Maraming salamat, June Suter. Samantala, 10 Chinese nationals naman at 16 na mga Pilipino arestado ng NBI sa illegal mining operation sa Bukidnon. Detalye na balita mula kay RH19, June Dimakutak. June. Magandang umaga, Pilipinas Report! 10 Chinese nationals ang naaresto ng NBI na involved sa large-scale mining operation sa Barangay Gango, Bayan ng Libona, Bukidnon. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, 16 na Pilipino din ang kasamang inaresto sa mining site na sinampahan din ng mga kaso. Kinumpiska ng National Bureau of Investigation ang mahahalagang mineral resources na namina sa lugar tulad ng copper ore at mga heavy machinery tulad ng specialized processing plant, heavy equipments tulad ng backhoe, dump truck at industrial generator sets. Nabatid mula kay NBI spokesperson Palmer Malyari na nagsanib pwersa ang NBI Bukidnon District Office, NBI Northeastern Mindanao Regional Office, MGB ng DNR at Libona Municipal Police Station at inilunsad ang raid sa lugar kung saan nadiskubre ang tunnel system ng pagmimina na nakadesign para sa high volume mineral extraction. Sa paggalugad ng raiding team, nadiskubre ang stockpile ng commercial explosives na kasama sa mga kinumpiska. Agarang iniharap sa prosecutor's office sa mga Chinese nationals at kabilang sa mga kasong isinampa laban sa kanila ay ang paglabag sa RA 7942, also known as the Philippine Mining Act of 1995. Ayon kay NBI Acting Director Attorney Angelito DLP Magno, ang operasyon nilang ito ay babala sa sinumang banyaga na lalabag sa mga batas ng Pilipinas sa unauthorized exploitation ng sinumang foreign entities sa natural resources ng bansa.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, maraming salamat RH19 June Di Makuta. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:39, todo paghahanda na ang Philippine National Police para sa ikatlong trillion peso march. Nakasado naman sa Pebrero 25. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-deploy ng mga tauhan at assets para sa naturang demonstrasyon. Git ng hepe, parehong level ng security measures din ang aasahan sa mga lalawigan kung saan posibleng magdaos ng kaparehong pagkilos. Sa ngayon, anya ay ina-update na nila ang security plan ng Hanay para matiyak ang kapayapaan ng aktibidad habang nirerespeto ang karapatan ng publiko na magtipon at bumoses ng kanilang mga hinaing. Kasabay nito, nakiusap si Nartates sa mga organizer at dadalo sa nasabing anti-corruption rally na makipagtulungan sa PNP para masigurong maayos ang daloy nito mula umpisa hanggang matapos. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala ho naman, nadagdagan at mas marami pang paaralan ang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho sa Pebrero 25. Hindi ho ito holiday. Holiday pero working day, may pasok. Kasabay ng paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang sa magpapatupad ng class at work suspension ay ang Ateneo de Manila University, De La Salle Philippines at University of the East sa mga campus nito sa Maynila at Caloocan. Ito'y bilang bahagi naman ng kanilang pag-alala sa makasaysayan na EDSA People Power noong 1986 sa EDSA. Ayon kay Ateneo President Roberto Yap, marami na umano sa mga Pilipino ngayon ang wala ng malinaw na alaala ng tagumpay ng People Power Revolution o EDSA 1. Sa halip, mas nakita na lamang anya na marami ang kasalukuyang problema sa bansa gaya ng malawakang korupsyon, impunity at hindi pagkakapantay-pantay. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Muli naman binuhay ang diwa ng mapayapang People Power Revolution sa pamamagitan ng People Power 40 Kick-Off Concert na gaganapin sa Pebrero 21 sa Quezon Memorial Circle. Bitbit ng konsyerto ang temang awit at aksyon kontra korupsyon na layong palakasin ang laban sa mga o laban ng mamamayan laban sa katiwalian. Ayon sa mga organizer ng Mayors for Good Governance o M4GG at Kaya Natin, layunin ng event na ipaalala sa publiko ang pagkakaisa at tapang na nagbalik ng demokrasya noong 1986 ay maaari pa rin gamitin ngayon upang isulong ang transparency at good governance. Dagdag pa ng mga organizer, ang laban kontra korupsyon ay responsibilidad ng lahat ng Pilipino, lalo na ng kabataan. Tampok sa konsyerto sina Ogie Alcacid, Jano Gibbs, River Maya, Ay Segura, Ebe Dancel, Pio Balbuena at marami pang iba. Kasama rin ang komedyanteng si Vice Ganda, pati stand-up comedians na si Alex Calleja at Red Oliero. Magsisimula ang pre-show alas 4 ng hapon habang ang main concert naman ay sisimulan alas 6 ng gabi. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Isa namang high-value individual drug suspect arestado sa Alaminos City, Pangasinan. Aabot ho sa 170,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. Alamin natin ang detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Natimbog ng PNP ang suspect na 52 anyos na high-value individual na residente ng barangay Tanaytay, Alaminos City, Pangasinan matapos makumpiska ang shabu na nagkakalaga ng 170,000 pesos sa kanilang tahanan. Sa ulat ni Alaminos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Ringo Quintinita, pinangunahan ng Regional Intelligence Division ng Pro-1 katuwang ang PDEA Pangasinan at Alaminos City Police ang pagsisilbi ng search warrant alas 12:15 ng hapon
hapon sa bahay ng suspect kung saan ay dito nasamsam ang 5 heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 25 gramo na may street drug price na 170,000 pesos at iba pang mga drug paraphernalias. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Alamino City Police Station ng suspect na naharap sa paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Arister Tate nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Babalik ho tayo alas 4:44. DCRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kabayo, pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen, na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan, ha? Ang Ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ayan, ha? At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, ha? Sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pa rin ho si Yuel Reyes sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones. Magkarinigan ho tayo hanggang alas 6 na umaga dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Narinig nyo na ho ba itong bagong inilabas na pahayag o desisyon ng Korte Suprema kaugnay ho sa isang kaso ng rape case? Ang sabi ho ng Korte Suprema, ang anumang binawing testimonya laban sa sinumang akusado, kahit pa binawi na, may nauna ng pahayag na pagtibay na at habang nililitis ay nabigyan na ng
hatol na ang suspect dito ho sa kasong ito ng pagkakakulong. Kumbaga may sentensya na. Pero sa kalagitnaan ho nun ay biglang binawi ng biktima yung kanyang testimonya. Particular ho dito sa kaso ng rape case, hindi na natin dedetalyihin pa kung ano ho yung kaso, pero ito ho ay sa isang miyembro, ito masaklap sa isang miyembro ho ng pamilya nangyari. At sabi ho ng Korte Suprema, hindi otomatiko na dapat baliwalain ng mga hukuman ang isang kapanipaniwalang testimonya. Hindi na ho kumbaga kahit mag-recant, applicable ba to sa lahat ng mga kaso ng kahit anong kaso applicable kaya to sa lahat ng kaso na kahit pabawiin ay bawiin yung testimonya na laban doon sa akusado ay mananatili pa rin yung hatol mismo ng kumbaga hindi mababaliwala, hindi mababasura o madidismiss yung kaso. Ang sabi ho ng Korte Suprema, basta ho may kinalaman, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa sexual abuse o panggagahasa, ay hindi ho otomatikong babaliwalain yung naunang statement ng biktima, lalo na kung ito ay minor de edad, lalo na kung ito ho ay napaniwala ang korte. Dahil sa Regional Trial Court pa lang, doon ho kinasuhan at inakyat pa sa doon kinasuhan sa Regional Trial Court at malinaw, detalyado yung unang testimonya ng biktima tungkol ho sa ginawang pangahalay sa kanya ng kanyang ama. At sinabi, nung binabawi na, sinasabi na imbento lang pala yung kanyang mga salaysay. Kaya lang ho, base ho sa pagdedetalye ng biktima na bata ho ito, minor de edad ho yung biktima na babae, ay nagsumbong pa sa kanyang teacher. Kumbaga talagang kapanipaniwala yun hong mga inilahad na statement ng biktima na nagpapatunay na nangyari nga yung krimen. Ang sabi ho ng Korte Suprema, kahit pabawiin yan, kung kapanipaniwala na yung mga pahayag, detalyado, suportado ng mga ebidensya, ay walang kawala. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, yung mga yung mga walang pigil, lalo na yung mga sa mga ganito hong kaso ng rape case, wala na ho talagang kawala, kahit pa takutin yung biktima na bawiin yung salaysay laban ho sa kanila. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga gusto naman magkapera at may pang-date na bukas o kaya naman ay gusto ng ayaw na sumabay sa marami hong tao, ay ang atin hong malakas team kasama ang Pride Detergent ay nag-iikot sa San Agustin Village sa Barangay Moonwalk, Parañaque City. At ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay eto ubiquitous. Ubiquitous. U-B-I-Q-U-I-T-O-U-S. Ubiquitous. Na ang ibig sabihin ay sa Ingles ay everywhere or present in many places at the same time. O kaya sa Tagalog, ang ibig sabihin ay nasa lahat ng dako sa parehong oras at the same time. Sa Hiligaynon, Yara Bisandiin, at sa Ilocano ay Adaiti sa Dinoman. Maganda umaga, Pilipinas! Dito lang namin yung lokasyon, Barangay Moonwalk, Parañaque City, dyan ho sa San Agustin Village. Kaya lakasan nyo na ang inyong radyo. Abay, baka kayo na ho ang mag-uwi ng 1,000 piso at ng medium component. Maganda umaga, Pilipinas! Isa namang alkalde sa Leyte nakatanggap ng banta sa buhay dahil sa isyu ng mina at pagdating na malaking barge sa kanilang bayan na pinangangambahang gamitin sa mining operation. Sinong nagpapayag dyan? RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy?
Mayor sa bayan ng MacArthur, Leyte may banta na dahil sa mining issue at pagdating ng malaking barge sa kanilang bayan. Ito ang sinabi ni MacArthur Leyte Mayor Rodin Babante sa isang panayam. Ayon kay Mayor Babante, may mga banta na sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Ang issue lang ngayon ay hindi ang mining operation dahil wala pang nangyayaring mining kundi pagdating ng malaking barge na gagamitin sa pagmimina. Gusto ng ilang mga nag-rally nga mga taga MacArthur Leyte at may mga leftist mula sa lawigan ng Samar dumayo pa sa MacArthur Leyte para kundinahin ang pagdating ng malaking barge at posibleng pagsimula ng mining. Humingi na rin siya ng saklolo sa kapulisan na bantayan ng seguridad sa MacArthur Leyte. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang ating malakas team, Sherwin Alfaro, ay may nahuli na kaagad dyan ho sa San Agustin Village, Barangay Moonwalk, Parañaque City. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Well, magandang maaga. At syempre, dahil masipag, nagtitinda ng isda yung ating nahuli na nakatune in sa DZRH. Tatay, magandang umaga. Good morning po, magandang umaga po. Apo, pangalan niyo po? Ambrosio Castor, sir. Si Tatay Ambrosio na ang anong trabaho niya? Tagalinis ng isda. Opo. Yan, napakarami yan. Tignan mo, naka-buena mano. Pagkaganyan, sir, anong mga isda yung mga tinitinda ni Tatay? Bangus. Tilapia at saka bangus, sir. Sarap. Ang dami pa. Yan, yung iba pa. Meron pang ulo ng salmon na, naku, masarap sa bawan yan. Ay, ang sarap din ng pusit. Napakasariwa ng pusit. Ito pa, mayroon pang tahong. May dorado. Dorado na slice na. Nako, ang sarap iprito niyan. Saan nagagaling yung mga, pampano pa? Saan nagagaling yung mga isda? Saan mga isda ninyo? Sa Bulungan po. Ay, sa Parañaque, sa Bulungan. Malapit lang. Kaya naman pala, napakasarap na sariwa. Lahat galing sa dagat. Kararating lamang na mga yan. May mga bangus pa galing Dagupan yan. Dahil yung mga galing Dagupan doon binabagsak sa Bulungan. Yan, no? Ayan, yung mga bagong-bagong huli at bagong tinda. Bagong tinda. Tatay, kayo ba'y palagi nakikinig sa DZRH? Opo, nung doon ako sa Mindanao. Syempre hanggang ngayon. Opo. Oo, at sino paborito mong announcer na pinakikinggan sa DZRH? Sa ngayon, si Angelo Palmones. Yun. Angelo Palmones, si Kuya Angel na... Asa mo si Kuya Angel? Nagpapalamig. Hindi ba nangingisda? Nangingisda. Ayan, dahil paborito mo si Angelo Palmones, ito meron ka 1,000 pesos. Ay, salamat, sir. Thank you po. Salamat, sir. Oo, at hindi lang yan. Kapag nasagot mo pa yung ating word of the day, makukuha mo yung ating medium component. Opo. Ano ating word of the day? Ubiquitos. Ano po? Ubiquitos. Ubiquitos. Yan. Ubiquitos. Sa Tagalog, epal. Yan, kahit saang lugar. Lahat, makikita mo sa kahit saang lugar, epal. Di ba yan? Dahil nakuha mo yung ating word of the day, eto meron kang medium component, hatid ang Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Alagang Astron, alagang ka. At hindi lang yan, dahil malapit ang Chinese New Year. Eto, meron kang Chinese New Year Medianoche Basket hatid sa atin ng ACS at ng DZRH. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango na Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan para sa yan, Tatay. Lahat ng labahan nyo, ubus na ubus yan. Salamat, sir. Thank you Salamat po. Salamat po, Tatay. Maraming salamat din. Saan ba probinsya nyo? Sa Cagayan de Oro, sir. Batiin mo na sa Cagayan de Oro. Ano pa ba mga barkada mo? Binabati ko yung kapatid ko dyan sa Zone 7, Patag. Timbong Castor. Tapos anong salita doon? Ganun din ba? Bisaya, sir. Sige nga, basiyain mo. Tol, maayong aga diya sa imo.
Yun, ang galing, di ba? Ang galing magbisa. Anong pangalan ng kapatid? Anong pangalan ng kapatid mo si Tol? Charlie Castor. Yun. Si Charlie Castor na nandyan sa Diha. Opo. Saan yung Diha? Dito. Oh, yun. Nagkaintindihan. Nalito na rin si tatay. Mas mga nais manalo ng 1,000 pesos na katubutog sa Deezer H. Baka na susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH6 Sherwin Alfaro at sa ating Malacash team dyan ho sa San Agustin Village sa Barangay Moonwalk, Parañaque City. Oras natin, 5:02 na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. May kabuluhan ang bawat umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, DZRH. 87 tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ito po ang DZRH, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, 5:04. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Ratsadahin natin muli ang ating headlines. Mga balitang tinutukan ng DZRH News Center sa Magdamag. Mas may pangil na batas laban sa political dynasty, inihirit ng mga negosyante at civil society groups. Reward sa ulo ng negosyanteng si Atong Ang itinaas sa 20 milyong piso. Dating Senador Bong Revilla humarap sa preliminary investigation ng DOJ. Department of Migrant Workers kumikilos na sa kaso ng isang OFW na sinaktan ng isang dayuhan sa isang mall sa Singapore. 20 pesos na bigas rollout pinalawak ng Department of Agriculture sa buong Metro Manila. At mga nakiramay tumagsa naman sa burol ni dating House Speaker JDV Jose de Venecia. Resolusyon naman ng pakikiramay pinagtibay ho ng Kamara. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes,
February 13, 2026. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, hanggang alas 6 ng umaga magkarinigan tayo dito pa rin sa DZRH. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang kalagayan ng panahon mula kay Miss Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Ma'am Veronica, magandang umaga. Magandang umaga din po Sir Yuel at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga, shearline na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at nagdadala ito ng mga paulan sa Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Northeast monsoon naman na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon at nagdadala ito ng maulap na papawirin at mga mahinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Easterlies nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa, nagdadala ito ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagtulog sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soccergen. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon kung saan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Calabarzon, may tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng bansa, mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Wala din tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat, Miss Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:08 ng umaga. Ito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Balik-balita ho tayo, buwaba ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing masaya ang kanilang buhay pag-ibig. Ayon sa survey ng Social Weather Station so SWS, nakapagtala sila ng 46%. Haba naman. Ang mga Pilipino na very happy sa kanilang love life. Batay sa record na ito, ito na ang pinakamababang antas ng happiness sa love life sa loob ng higit 2 dekada mula ng simula ng SWS ang survey noong 2002. Samantala, tumaas naman sa 40% mula sa dating 36% ang nagsabing maaari pang maging masaya ang kanilang love life. Ang natitira naman na 14% ay nagsabing wala silang love life, mas mababa kumpara sa 18% noong nakaraang taon. Nabatid naman, ibig sabihin, dumami yung nagka-love life pero hindi naman masaya. Ganun ba? Sa mga nagli-live-in ho naman, 50% ng mga lalaki at 45% sa babae, habang single ay 22% masaya sa love life sa mga babae, habang 28% sa mga lalaki. Ang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Personal naman na nagpaabot ng pakikiramay si MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde at asawang si prima ballerina Miss Lisa Makuha Elizalde sa mga naulilang mahal sa buhay ng yumaong si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Sa unang gabi ng burol ng yumaong House Speaker, nagtungo sa Heritage Memorial Park sa Taguig City si Mr. Elizalde at Miss Lisa bilang pakikiramay sa pagyao ng dating House Speaker. Kabilang din sa mga dumalaw sa burol ay sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Sherwin Gatchalian, Mig Zubiri, Loren Legarda, Mark Villar at Kiko Pangilinan. Gayun din sina COMELEC Chairman George Garcia, dating Vice President Jejo Marbinay, dating Senator Cynthia Villar at Mar Rojas. Gayun din ang aktres na si Helen Gamboa at anak nito na si MTRCB Chairperson Lala Soto, dating DILG Secretary Benher Abalos at dating Congressman Mike Arroyo. Pumanaw ho si dating Speaker De Venecia noong Martes sa edad na 89. Sa iba pang balita, pinagtibay naman ng Kamara ang resolusyon na nagbibigay pugay kay dating House Speaker Jose De Venecia Jr. na pumanaw nitong Pebrero 10 sa plenary session. Inaprubahan ng mababang kapulungan ang naturang resolusyon bilang pagkilala sa naging papel ni De Venecia sa public service, lalo na bilang tagapagsulong ng political unity. Si De Venecia ay nagsilbing House Speaker ng 9th, 10th, 12th, 13th at 14th. 5 beses ho yan dahil sa
o dahilan kaya kinilala siya na longest serving speaker sa post-war years ng bansa. Samantala, bukod sa ipinasang resolusyon, ay magsasagawa rin ang Kamara ng memorial service para kay Speaker Joe sa Lunes ng umaga, February 16 sa plenaryo ng Kamara. Allison Shipping Lines nag-isa naman sa pagdinig ng Kamara dahil sa pagkamatay ng maraming pasahero ng MV Tricia Kirsten 3. Sa detalye, RH12, Milky Regunan. Miss Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas Report! Hindi pinalagpas ng mga mambabatas ang kapabayaan ng Allison Shipping Lines dahil sa pagkamatay ng mahigit 50 nitong pasahero sa trahedya sa karagatan ng Basilan. Sa hearing ng House Committee on Transportation na pinamumunuan ni Quezon City Representative Franz Pumaren, humarap ang kinatawan ng Allison Shipping Lines, mga survivor at kaanak ng mga biktima. Ayon kay Representative Ellie San Fernando ng Kamanggagawa Party List, hindi man lamang daw nahiya ang kumpanya sa mga pasahero na isinangkalan ang kaligtasan sa ngalan ng kita. Narito si Representative Ellie San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Alam nyo, yung mga kagaya nyo po na mga malalaking negosyo, kaya po kayo yumayaman ng todo dahil sinasangkalan ninyo yung safety ng inyong mga pasahero sa ngalan ng kita. Di bali ng kumita, yung mga pasahero ninyo, bahala na kayo pag magkaroon ng aksidente dyan. Ayaw nyo tanggapin yung ganitong sinasabi, kasasabihin nyo, laging galit ang mga manggagawa. Magagalit talaga kasi buhay at kamatayan pinag-uusapan natin dito. Inalam naman ni Pumaren ang ipinakaloob na tulong sa mga biktima. Ayon kay Attorney Zoe Goco, kinatawa ng Allison Shipping nasa 50,000 pesos ang kada survivor, habang tig 200,000 pesos naman sa pamilya ng nasawing pasahero. Sa kabuuan, nasa 21 million pesos daw ang halaga ng cash advance dahil ba'y makukuha pang insurance ang Allison. Pero kwenestyon nito ni Pumaren na lumalabas na makapag-reimburse pa ang Allison Shipping at wala pa silang aktwal na ibinigay sa mga biktima. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pa rin ho si Yuel Reyes. Oras natin alas 5:14. Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Sa panahon At huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Oras ho natin, alas 5:22 ng umaga. Balik-balita ho tayo, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga gobernador ang agarang pamamahagi ng relief and recovery assistance sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Ginawa ng Pangulo ang direktiba sa naging pulong nito kasama ang ilang miyembro ng gabinete, mga gobernador na mga lalawigang lubhang sinalanta ng Tropical Storm Bashang. Ayon sa Presidential Communications Office, inatasan ni PBBM ang mga opisyal na i-release kaagad ang mga pondo, pabilisin ang distribution ng tulong at pamamahagi ng mga binhi sa mga magsasaka para mapanumbalik ang agricultural activities matapos ang bagyo. Nais din anya ng Presidente na pasimplehin ang proseso para masigurong mabilis na makararating ang tulong sa mga nangangailangan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Tinatayang nasa 100,000 construction workers naman ang nawalan ng trabaho dahil sa kontrobersiya sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Ayon kay National Union of Building and Construction Workers Secretary General Santiago Nolia, malaki at mabigat ang epekto ng issue lalo noong kanselahin ang permit ng mga kontraktor na dawit sa investigasyon. Anya, maraming manggagawa ang nawalan ng hanap buhay matapos ipatigil ang mga proyekto na may kaugnayan sa umano'y bogus flood control projects at karamihan sa mga apektado ay mga unskilled laborers. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Naghain naman ang counter-affidavit si dating Senador Bong Revilla nang humarap sa preliminary investigation para sa reklamong plunder kaugnay sa maanomalyang flood control project. Ayon kay Attorney Francesca Senya, tagapagsalita ni Revilla, marami umanong hindi magkakatugmang impormasyon sa mga aligasyon laban sa kanyang kliyente. Ikinagulat din ng kampo ng dating senador na siya na lang ang natirang respondent dahil naging witness na ang iba. Si Revilla ay nahaharap sa mga kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officers. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Dinoble na nga ng Department of Interior and Local Government o DILG ang patong sa ulo sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Mula sa unang inanunsyo na 10 milyong piso ay itinaas na ito sa 20 milyong piso para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon upang maaresto si Ang. Tiniyak din ng kalihim na tunay at maayos na ibibigay ang pabuya sa sino mang kwalipikadong impormante. Ayon kay Remulla, ang pagtaas ng reward ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan upang mahikayat ang mga may hawak ng mahalagang impormasyon na magsalita na at makipagtulungan sa mga otoridad. Magugunitang si Ang ay binansagan bilang #1 most wanted person sa Pilipinas matapos makasuhan dahil sa aligasyong siya ang mastermind sa missing Sabongeros. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nagsumiti na ang National Bureau of Investigation ng mga karagdagang dokumento na hiniling ng Interpol para sa request na red notice laban sa puganteng si dating Congressman Elizalde Co. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, naihain na ang naturang supplemental documents nitong Pebrero 11 bago pa ang itinaktang deadline ng Interpol. Nilinaw naman ni Malyari na ang kanilang pagsumite ay bahagi ng standard procedure at hindi nangangahulugan na may nakitang deficiency sa naunang findings sa kaso. Gitang tagapagsalita, patuloy ang koordinasyon ng NBI International Operations Division sa foreign law enforcement agencies para matunton ang kinaroroonan ni Co na isinasangkot sa flood control scandal. Isa namang lalaking dumalo lang sa birthday party kahit hindi imbitado. Grabe nang pinagsasaksak ho ng lolo ng birthday celebrant sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Ba't hindi natuwa si lolo? Alamin natin ang detalye, RH34 Jane Bantayan. Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Report!
Napatay naman ang isang lalaki ng pagsasaksakin ito ng kutsilyo ng nakalitan na suspect na kinilala sa kanyang alias na si Pansit, 45 taong gulang. Naganap ang nasabing pananaksak sa SMH ng Bayan ng Laoang Norte, Samar. Ayon sa report ng MDR Mulawang, ang biktima ay isang 55 anyos, residente ng Barangay Baybay ng naturang Bayan ng Laoang. Sa pagresponde ng MDR Mulawang, nakahandusay ng biktima sa kali at naliligo sa sariling dugo. Ayon naman sa report ng PNP, si alias Pansit habang naghahanda sa karawan ng kanyang apo ay biglang dumating ang biktima. Ngunit sinabihan ni Pansit ang biktima na hindi ito imbitado sa birthday ng kanyang apo. Pero nanatili ang biktima sa loob at ayaw nitong lumabas. Nagkaroon ng konfrontasyon o mainit na pagtatalo ang dalawa. Doon na kumuha ng kutsilyo si alias Pansit at pinagsasaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad rin naman na nasumukan ang sabing suspect at isinuko rin ang kutsilyo na ginamit sa pagpatay. Dinala pa ang biktima sa ospital, ngunit ito ay dead on arrival. Napag-alaman naman na matagal nang may alitan ang dalawa. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jane. Samantala, mariin namang kinundenan ng Department of Migrant Workers o DMW ang ginawang pananakit sa isang babaeng OFW sa loob ng isang mall sa Singapore ng kanya umanong foreigner boyfriend. Sa isang panayam, tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tinututukan ng ahensya ang nasabing insidente upang mabigyan ng kaukulang tulong ang biktima at mapanagot ang sospek. Ayon kay Kakdak, natukoy na ang pagkakakilanlan ng OFW sa tulong ng Philippine Labor Attaché sa Singapore at nakipag-ugnayan na sila para sa legal at psychosocial support sa Pinay. Batay sa kumakalat na video online, makikita ang nagtatalo ang biktima at isang dayuhang lalaki sa loob ng isang mall nang bigla na lamang sinipa ng lalaki ang Pinay at nang matumba ay paulit-ulit pang sinipa. Grabe naman. Alas 5:29 ho ang ating oras. Balita muna mula sa Senado, isabong operasyon ni na Pineda at Bernas na take down na din ayon kay Senator Raffy Tulfo. Ito yung binabanggit ni Senator Tulfo noong isang araw. Sa detalye ho, RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Nagpasalamat si Senator Raffy Tulfo sa makinukulang ahensya ng pamahalaan at ipinursige na ma-take down ang isabong operation site ni na Pineda ng Central Luzon at Bernos ng Cordillera Administrative Region o CAR. Ayon kay Tulfo, dapat lang pasalamatan ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang National Bureau of Investigation, ang Department of Information and Communications Technology o DICT at CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center dahil napatigil din ang isabong operations ng dalawa. Paliwanag ni Tulfo, napakaraming mga isabong sites ang naipasara ng mga nabanggit na ahensya, ngunit maliliit lamang ang mga ito kumpara sa operations ni na Pineda at Bernos. Banggit ng senador ay taon ang inabot bago na-take down ng isabong operations ng dalawa. Kung hindi pa nagkaroon ng hearing noong isang araw ang Senate Committee on Games and Amusement, ay baka hindi pa napatigil ang isabong operations ng mga ito. Si Pineda ay kilala umanong gambling lord sa Central Luzon, habang si Bernos ay kilalang politiko sa lalawigan ng Abra. Narito si Senador Raffy Tulfo. Okay, well, thank you sa DICT, CICC, PNP, ACG. Well, thank you. Kasi for the longest time, last chip pa yan ang pagsasabi sa akin. Hindi nila ma-take down. Pero yung mga iba, by the thousands na nati-take down agad nila. In fairness to them, after a few days, nati-take down na agad. Pero itong dalawa, hindi ma-take down. At least kahapon, siguro dahil sa hearing, na-take down. Pero kung hindi sa hearing, kung walang hearing, baka hindi tuloy-tuloy pa ng pag-operate nila. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa atin naman hong pagbabalik, alamin natin ang presyuhan ng, sa mga hahabol. Dito sa Dangwa, hindi talaga nawawalan ho dito ng bulaklak. Pero aantayin mo lang, tsatsagain mo lang talaga sa dami ho ng mga tao. Mamaya makikibalita tayo kay Edwin Duque sa presyuhan ngayon. Mataas pa rin ba sa atin huyang pagbabalik? Alas 5:32 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Super. Ang shot ng tropa. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Na oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan, At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy pa rin ho ang inyong pakikinig sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes live na live ngayon pong araw ng Friday, February 13, 2026. Batiin muna natin ng maligayang pakikinig ang pinakamasipag na trainer ng DepEd Cavite, Sir Mark Lester de la Cruz. Magandang morning. At ang team ng Cavite Province na aga gumising nakatutok sa mga balita dito ho sa DZRH. Good luck. At kay Ma'am Wenny Freda Dikit ng DepEd Cavite, kamusta po? Oras natin alas 5:43. Balikan natin ang ilan pang mga balita, pero ito na, kamustahin na natin ang presyuhan sa Dangwa Market dito ho sa Maynila. Ano na kaya ang isang bulaklak dyan, parang nasa 50 to 100 pesos lang. Pero kapag nagpa-arrange ka ng bouquet,
kahit worth 500 to 1,000, marami na, maganda na. Alamin nga natin kung magkano na. RH23, Edwin Duque. Edwin, good morning. Good morning, Yuel. At bagamat medyo matumal pa naman ngayong oras nito, yung pilihan ng mga bulaklak. Pero ayon kay Ginoong Alan Maburag, ay mamayang hapon pa. Talaga totally sila talagang magtataas ng presyo na yan ay nakagolian na hanggang sa 3 araw matapos ang Valentine's Day o araw ng mga puso. Yung local rose sa mga oras na ito, Yuel, nasa 1,005 pa lang yung isang big piece. Na ito ay mabibili ng 200 pesos. Pero mamayang hapon, magtataas na raw sila ng hanggang 50 pesos bawat isang rose, yung imported rose. Dahil bihira daw yung local rose, ito mas mahal pa raw. Kaya pinapatulan nila yung imported. At mamayang hapon, itong 1,500 na ito na supply, magiging 1,800 to 2,005 na ang kanilang bentahan. Yung imported na rose naman ay 1,800 pa lang yung pinaka-isang piece at naibibenta nila ito ngayon ng 200. Mamaya daw ay magiging 250 pesos na yan at ang pinakamataas na taasan bukas ay magiging 100. Kung 50 pesos mamaya bukas ay 100 na yung patong nila bawat isang rose. Samantala itong sunflower, ito yung single arrangement. Sa ngayon ay kung ngayon nabibili para bukas, ay mabibili mo pa lang ito ng 350 pesos. Mamayang hapon ay magtataas na ito hanggang bukas ay magtataas na ito hanggang 500 pesos. Merong nasa 300, alas yung tataas. Pero kaya sabi nila samantalahin na dahil ngayon pa lang ay marami na mamaya inaasahan dadagsanan yung hindi ng bulaklak. Pero bukas talaga, yan ang pinakamaraming bibili. Kaya after ng Valentine's Day, ay hindi pa rin daw bababa yung presyo. After 3 days pa lang dahil kapag kanyang Valentine's Day, ay ubos yung supply galing ng bagyo at iba pang mga pinagkukuran ng bulaklak. Kaya payo nila, ngayon pa lang, ay mamili na dahil dadagsain na mamaya at napaka-traffic na itong lugar ng Dangwa dito sa Maynila. Sa ngayon, wala pang pagtaas. Pero mamayang tanghali, mamayang hapon, lahat ng klase ng bulaklak, yung single arrangement at iba pang mga bulaklak, maging yung mga gamit sa paggawa ng bulaklak, ay magtataas pa rin daw dahil nagdidepende rin sila sa supply ng mga supplier na tataas din. Kaya magpapatulan daw sila ng presyo. Tahimik pa, hindi pa ganun karami, pero may maiilan-ilan na nagpipili. Yun ay advance naman dahil ayaw nila para makaiwas sila sa pagbili ng dami ng tao bukas. May mga bulaklak kasing nabibiling hanggang 3 hanggang 5 araw, hindi ganun napapaklat agad. Kaya yun ang binibili. Pero yung rose, yan ang nasa pinakamalakas bukas na dadayo dito sa Dangwa na sentro ng bilihan ng bulaklak sa Maynila. So yan, Joel, ating update. Okay pa rin sa mga presyohan ng benta ng bulaklak dito sa Dangwa sa Maynila. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Oy, may bubulong ako sa'yo, pabili naman. Makakahabol, ano? Maraming salamat, Edwin. Samantala, mga homeowner ng multinational village o multinational Villar sa Parañaque sumugod sa tanggapan ng DHSUD. May hiling daw po. Yan, RH5, Val Gonzales. Val. Kuya Yuel, umaapila ang mga residente ng multinational village sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD na tapusin na ang anilay matagal ng problema ng mga homeowners na nagpapahirap na raw ng labi sa mga residente. Ito ang laman ng apila ng mga nakatira sa nabanggit na kilalang subdivision sa Parañaque na magtungo sa tanggapan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling sa Quezon City. Git ng grupo, pangunahan ng DSUD ang pagsasagawa ng malay at lehitimong eleksyon para mamuno sa kanilang
HOA. Bit-bit ang mga placard ay nagsagawa ng rally sa compound ng DSUD ang grupo na bumubuo sa mahigit 2,000 mga may-ari ng bahay sa Multinational Village. Sabi ni Julio Templonevo, ang dating presidente ng Homeowners Association, ilang taon nang kanilang inihaing petisyon sa regulatory agency na magpatawag ng HOA elections pero mistula ani niyang hindi nabibigyan ng tamang tugon. Narito ng presidente ng Homeowners. Kawawa naman kami dun. Walang yung tubig namin, utang, hindi namin alam. Nung bago kami pumunta 2022, ang binayaran namin utang, iniwanan nitong grupo na to, halos 18 million. O pero nung kami, for 18 months na nandun kami, wala kami utang kahit na 5. Eleksyon lang naman solusyon eh. Yun lang nga pinunta namin. Tuloy niyo yung eleksyon. Napakadali nung solusyon. Wala naman ako nakikitang problema pa. Natalis. Ayaw talaga nila magpa-eleksyon. Nitong nakalipas na January 19 nang maglabas ng order ng DSUD na sila ang mga ngasiwa sa eleksyon ng Board of Directors ng HOA hanggang sa itakdang eleksyon sana noong February 8. Pero ikinalungkot ng mga residente dahil hindi natuloy ang eleksyon kasunod ng inilabas na order of abeyance dahil hold of abeyance dahil kailangan daw mo ng resolbahin ng nakabimbing pang mga pila mula sa dalawang grupo na kapwa nais mamuno sa Homeowners Association. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Val Gonzales. Magbabalik ho tayo, oras natin 11 minuto bago alas 6 ng umaga. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Na oras na para tayo po mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan, At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. RH Champion presents Kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan. Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. Malacanang hindi kinagulat ang ranggo ng Pilipinas sa pinakahuling corruption index.
Alamin natin ang detalye mula kay RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Kasama na raw ng Malacanang ang naging galaw ng Pilipinas sa pinakahuling Corruption Perceptions Index kung saan nasa ika-120 na ang bansa mula sa dating 114 out of 182 countries. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natural lamang ang ganitong resulta kasunod ng pagbubukas mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng investigasyon sa korupsyon sa pamahalaan. Sabi ni Castro, batid ng administrasyon na sa pinasimulang masusing pag-iimbestiga ay mabubunyag ang makatiwalian noon na hindi nakikita o hindi nabibigyang pansin. Bahagian niya ito ng layunin ng Pangulo na linisin ang mga irregularidad ng mga nagdaang administrasyon. Giit ng palasyo, tuloy-tuloy ang pagsisiyasat at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Positibo ang Malacanang na sa paglipas ng panahon ay makikita rin ang epekto at magandang bunga ng mga hakbang na ito sa paglaban sa katiwalian. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, hinimok naman ni Department of Foreign Affairs Maritime Affairs spokesman Rogelio Villanueva ang Chinese Embassy na maging constructive sa mga pahayag nito sa harap ng tumitinding world war kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Villanueva, bukas ang DFA na makipagdialogo sa foreign counterparts nito, lalo na hinggil sa mga usaping may kinalaman sa soberanya ng bansa. Hit ng tagapagsalita, bagaman responsibilidad ng embahada na tumugon sa mga issue, mas mainam anya kung gagawin ito sa mas kalmado at professional na pamamaraan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz na ho tayo, aktor na si Eric Quezon nagpahayag ng pagkadismaya sa healthcare system ng bansa. Alamin natin ng detalye mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Nagpahayag ng pagkadismaya ang actor-director na si Eric Quezon sa healthcare system dito sa ating bansa. Isa raw ito sa ikinalulungkot niya dahil wala raw talagang healthcare system dito sa atin. Kung mahirap ka ay mamamatay ka na lang daw na hindi nasusuportahan ng gobyerno ang ating mga mamayang nagkakasakit. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Eric Quezon. I'm really sad kasi nagkakaroon ako ng comparison because of the healthcare in the United States. I have 7 siblings. My mom lives in the States. So all of them, pagka nagkaroon ng emergency, ng hospital, wala silang pinabayaran. Yan ang pahayag ni Eric Quezon. Kaya napapag-usapan ito dahil kahapon lang dinaluhan ni Direk Eric ang grand opening ng Juan Meds Pharmacy sa May Lemon Square sa Muñoz, Quezon City. Si Eric ang nag-endorse nito dahil maganda raw ang inaalok nila na kung saan ay maidi-deliver doon nila ang mga gamot na gustong bilhin ng isang pasyente. Nagustuhan ni Eric itong tinatawag nilang smart healthcare business na ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan na po ang mga balitang itinampok ngayon hong araw ng Friday, February 13, 2026. Ngayon hong sa programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakasama, ito po si Yuel Reyes. Mamayang alas 12 muli ng tanghali para sa MBC TV Network News sa DZRH TV at tuwing Sabado naman po ng tanghali din para sa RH Balita at alas 5 naman ng hapon para sa DZRH Boom Balita. Muli po ito si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 sa tang ACS Balita. Oras natin 1 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.